So may batiding balita ngayon mga sangkay tungkol po sa international na itong Russia daw po ay sikretong tumutulong pala sa bansang Iran. So ngayon mga sangkay, ano ba ang ibig sabihin nito? Papunta na ba tayo sa isang malaking propesiya na posibleng matupad anumang oras na sinabi po sa Biblia? Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood dyan. Magandang oras po sa inyong lahat. At naway pagpalain po tayo ng ating Panginoon habang kayo ay nanonood ngayon dito sa ating YouTube channel o maging sa Facebook. Ngayon, pag-uusapan po natin mga sangkay ang isang malaking revelasyon na pwedeng tumumbok sa isang malaking propesiya na nakasulat sa Bible. Alright? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, itong nangyayari ngayong digmaan mga sangkay, hindi po talaga basta nagaganap lang ng wala pong malalim na dahilan. Ito po mga sangkay malamang may ugnayan po ang salita ng Diyos tungkol sa mga bagay na nagaganap sa ating mundo. Ito man ay climate change, mga calamities, war, geopolitics at marami pa pong iba. Lahat ng mga nangyayari sa ating planeta mga sangkay, ito lamang po ay bahagi ng mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Ngayon mga sangkay, pag-usapan po natin itong balita ngayon. Kasi, ayon po sa report, ang Russia daw po ay tumutulong sa Iran ng pasekreto lamang. Ngayon mga sangkay, i-relate po natin yan sa kung ano po ang sinasabi sa Biblia tungkol po sa isang malaking propesiya na magaganap tungkol sa isang napakalaking digmaan sa mundo na hindi pa po nangyayari. Yan po ay ang Gog and Magog war na paparating. Tingnan po muna natin ang balitang ito. Nanghihinala ang European Union na tumutulong ang Russia sa Iran sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Vice President of the European Commission, Kaja Kallas, nagbibigay umano ang Russia ng intelligence and drones sa Iran na posibleng gamitin sa pag-target ng mga Amerikano at mga base militar ng Estados Unidos. We are raising this issue that we see that Russia is helping Iran with intelligence to target Americans, to kill Americans, and Russia is also supporting Iran now with the drones. So, tumutulong ang Russia sa Iran sa intelligence at pagdating po sa weapon. Pasekreto mga sangkay. At alam nyo ba na close, super close mga sangkay ang Iran at Russia. So ang Russia tumutulong sa Iran, then what now? Ano ang meron? Alam nyo guys, magugulat kayo mga sangkay sa ating i-reveal ngayon po, patungkol po mga sangkay sa isang malaking propesiya sa Book of Ezekiel. So that they can attack neighboring countries and also U.S. military bases. So these wars are very much interlinked. So if America wants the war in the Middle East to stop, Iran to stop attacking them, they should also put the pressure on Russia so that they are not able to help them in this. Dagdag pa nito, konektado umano ang mga digmaan sa Middle East at ang patuloy na aksyon ng Russia sa Ukraine. Nanawagan din siya sa Estados Unidos na dagdagan ang pressure laban sa Moscow upang mapigilan ang umano'y suportang ito. Okay. So yan ang ginagawa daw po ng Russia. Sikretong tumutulong. Hindi naman po sasabihin yan mga sangkay ng EU nang wala po silang pinagkukunan ng mga malalalim na impormasyon. Ngayon kasi napaka-high-tech na. No? Matindi na po yung taas ng teknolohiya na pwede nilang malaman ang anumang gusto nilang malaman. Ngayon mga sangkay, anong mayroon dito sa Russia? Itong Russia kasi na to, maraming mga Bible scholars ang naniniwala na sa isang propesiya sa Biblia, ang tinutukoy daw po yan, dyan mga sangkay, ay Russia. Ito po ay ang nakasulat
sa Book of Ezekiel. Sabi dito mga sangkay, sa Ezekiel chapter 38, sinabi sa akin ni Yahweh, isa po itong malaking propesiya na magaganap pa lamang mga sangkay. Hindi pa po ito nangyayari. Magaganap pa lang. At itong nagaganap ngayon sa Iran, since ang Iran ay Persia, involved din po sila mga sangkay sa malaking battle na paparating. Sabi sa Biblia, Ezekiel, anak ng tao, harapin mo si Gog sa lupain ng Magog at hari ng mga bansang Meshek at Tubal. Magpahayag ka laban sa kanya at sabihin mong, ipinapasabi ko, ako'y laban sa iyo, Gog, pinakapuno ng mga hari ng Meshek at Tubal. So marami ang naniniwalang Bible scholars na itong Meshek at Tubal, ito daw po ay mga lugar ng sandatahan ng Russia. At itong tinutukoy mga sangkay na inutusan ng Diyos para digmain, para lusubin ang bansang Israel. Russia daw po ito mga sangkay. They believe mga sangkay, according to their analysis mga sangkay and interpretation, naniniwala po sila na ito po ay Russia. So medyo malalim ito mga sangkay, kaya pakinggan nyo mabuti. Ngayon, sabi dito sa verse 4, patatalikurin kita ngayon at lalagyan ko ng kawit ang iyong panga. Iaalis kita sa sarili mong bayan. Ikaw at ang iyong hukbo, ang iyong mga kabayo at mga ngabayo na nasa hustong kasuotang pandigma. Tinutukoy dito mga sangkay yung mga kagamitang pandigma, mga sasakyang pandigma, mga sangkay. May pananggalang at tabak. Kasama nila ang kalalakihan ng Persia. Ito, pakinggan nyo ha. Sino ang makakasama nila sa digmaan na ito? Tinukoy sa Biblia, kasama nila ang kalalakihan ng Persia, Ethiopia at Libya, at pawang may pananggalang at naka-helmet. So, ito po mga sangkay, ang malaking propesiya na nakasulat sa Biblia na kung saan magaganap ito sa paparating na panahon. Hindi ko alam kung araw na lang bang hinihintay, buwan na lang, taon, pero napakalaking digmaan nito. Ang Persia po ay Iran po yan mga sangkay. Iran po yan. Yan po yung totoong katawagan mga sangkay ng Iran, Persia. Sa verse 14, pakinggan nyo mga sangkay. Kaya pinapunta ako ni Yahweh sa Gog upang ipahayag ang ganito. Sa araw na namumuhay ng tahimik ang bayan kong Israel, ikaw ay magbabalikwas. Isasama mo ang makapal na tao, isang malaking hukbo na pawang kabayuhan mula sa dulong hilaga. Ang Israel ay sasalakayin ninyo tulad ng rumaragasang bagyo. Ipapalusob ko sa inyo ang aking bayan. Bakit? Anong purpose mga sangkay? Bakit ipapalusob niya? Upang ipakilala sa mga bansa kung sino ako. At upang sa pamamagitan mo'y maipakita sa kanila na ako ay banal. Sa ngayon mga sangkay, ang Israel, hindi po kumikilala yan kay Jesus na Messiah. Hindi po mga sangkay. Hanggang ngayon, hindi po nila pinaniniwalaan yan. Pagtatawanan kanila kapag binanggit mo si Jesus na kanilang Messiah. Ito ang purpose kung bakit didigmain sila. Dahil ang pagiging bulag ng Israel, mga sangkay, wawakasan po yun. Lulusubin sila ng sinasabing Russia at ito pong mga bansa, Persia o Iran, mga sangkay, and many other countries, papunta po sa Jerusalem. At ang dahilan para lamang ipakilala sa Israel kung sino si Jesus. Sa pamamagitan daw nila, maipapakita ng ating Panginoon na siya nga ang Messiah. Pero, ito ang mangyayari mga sangkay, matindi. Nung time na yon, magkakaroon po ng matinding pag-atake sa Israel. Ngayon, sabi dito, pagdating ng araw na iyon, kapag sinalaki na ng Gog ang Israel, aabot na sa sukdulan ang aking puot, magagalit ang Diyos. At sa tindi ng aking galit, lilindol ng napakalakas sa buong Israel.
Ang mga isda, ibon na tayo, malaki o maliit, at ang mga tao ay manginginig sa harap ko. Ang mga bundok ay guguho. Gayon din ang mga bangin at ang lahat ng muog sa lupa. Paghahariin ko sa Gog ang matinding takot at sila'y magtatagaan. So sila ang mag-aaway daw mga sangkay. Ang libo-libo na mga sundalo na papunta o umaatake sa Israel, sila mag-aaway-away. Paparusahan ko siya sa pamamagitan ng salot at kamatayan. Siya at ang kanyang mga hukbo ay pauulanan ko ng buhawi. Grabe to mga sangkay. Malalaking yelo at apoy at asupre. Sa ganyang paraan ko ipapakita sa lahat ng bansa na ako ay makapangyarihan at ako ay banal. Sa gayoy, makikilala nilang ako si Yahweh. So, ito pa mga sangkay ang isa sa impormasyon. Sa Gog and Magog battle, ang pinakadulo niyan, kung saan may supernatural na mangyayari, which is Diyos na ang gagalaw. Yan daw po mga sangkay, ang Battle of Armageddon. Magaganap ang Battle of Armageddon sa araw na yan mga sangkay. Kung kaya't sinabi sa Biblia na sa pagbaba ng Diyos mga sangkay ni Jesus, lilindol ng napakalakas. Biruin mo lahat po ng mga hayop matatakot. Maliit man o maliit mga sangkay. Ang malaki man o maliit. Ang mga hukbo ay pauulanan ng buhawi, malalaking yelo, apoy at asupre. At kung babasahin po natin ang next chapter nito, malala po talaga ang mangyayari. So ngayon, possible nga ba na papunta na po tayo sa isang malaking propesiya na nakasulat sa Biblia? Involve ang Russia. And remember guys, ang Russia po ay may napakalaking hukbo. Pangalawa po sila sa may pinakamalakas na hukbong sandatahan sa buong mundo at may malawak na impluensya. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Basta masasabi ko lang, we have to be ready because we are living in the last days. No? Ito mga nangyayari mga sangkay ay katuparan po ng mga propesiya na nasa Biblia. Maghanda po tayo, ayusin po natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan guys na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.